Sa loob ng maraming panahon, ang tao ay nangangarap pa ring baguhin ang paraan ng transportasyon mula sa kabayo hanggang sa dimotor, mula sa eroplano hanggang sa raket na tumatago sa kalawakan. Ngunit ang pangarap na ito ay mukhang natuldukan na sa paglabas ng kauna-unahang kotse na lumilipad. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Natyak ang traffic sa syudad ay baliwala na sa'yo kung magkakaroon ka man ng isang sasakyan na pwede sa kalsada at pwede rin sa himpapawid. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka na makabigay po click sa subscribe button at ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan natin to! Taong 2024, ang bagong kotse na lumilipad ay inilabas na sa bansang Netherlands at opisyal nang ibinibenta sa merkado. Ito ay tinatawag na PAL V Liberty, ang unang lehitimong flying car na maaaring bumiyahe sa kalsada at lumipad sa himpapawid. Isa itong gyroplane na isang uri ng aircraft na hindi umaasa sa makina para mapaikot ang LC at lumipad ng napakataas. Ligtas, matipid sa gasolina at higit sa lahat, pinagsama nito ang bilis ng paglipad at komportableng pagmamaneho. Kung pag-uusapan ng external na disenyo nitong flying car, ang PAL V Liberty ay mayroong 3 gulong na sasakyan na may kakayahang mag-transform mula sa kalsada patungo sa himpapawid. Nagbabago rin ang sukat nito mula sa orihinal na dimensyon. Kung sa kalsada, ito ay may compact na disenyo na may haba na 4 na metro at lapad na 2 metro lang at may taas na 1.7 metro. Pero kapag ito ay naka-flight mode na o yung lilipad na, ang haba nito ay umaabot na sa 6.1 meter. Tumataas na rin ito ng 3.2 meter at 2 metro pa rin ang lapad. Pagdating naman sa materyales at estilo nito, ang buong bahagi ng katawan ng PAL V Liberty ay gawa sa mataas na kalidad ng materyales tulad ng carbon fiber, titanium at aluminum na nagbibigay ng matibay at magaan na estruktura na kinakailangan para mas maging magaan at mas maging perpekto sa paglipad. Ang disenyo nito ay isang kombinasyon ng Dutch engineering at Italian elegance na nagre-resulta sa isang modernong itsura na may aerodynamic na mga linya at makulay na disenyo. Itong PAL V Liberty ay gumagamit din ng isang foldable rotor system na may sukat na 10.75 meter. Ang mga rotor blades o hélice nito ay nakatago sa itaas ng sasakyan at otomatikong lumalabas lamang kapag itong sasakyan ay paliliparin na. Ang tail naman nitong sasakyan ay maaaring i-pull back pagkatapos ng landing at ang propeller ay maaaring itupi patungo sa katawan nitong sasakyan para hindi makasagabal sa pag-andar sa kalsada. Itong PAL V Liberty ay nilagyan ng Dynamic Curve Stabilizer o DCS na teknolohiya na nagbibigay daan sa sasakyan mag-lean sa mga kurba habang nagmamaneho. Katulad ng isang motorsiklo, ang kakayahang ito ay nagpapabuti sa paghawak at katatagan ng sasakyan sa loob ng kalsada. Pagdating naman sa loob, ang interior nitong PAL V Liberty ay gumagamit ng mga dekalidad na materyales tulad ng aviation grade aluminum, carbon fiber at full leather upholstery. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng modernong hitsura dito kundi pati na rin ng tibay at magaang na timbang nitong sasakyan. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 3 dashboard instrumentation features na kinakailangan sa mas ligtas na pagbiyahe sa himpapawid, gaya ng isang eroplano na kung saan ay meron itong tinatawag na Aspen Evolution 1000 Primary Flight Display, isang modernong electronic flight instrument system na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa flight parameters tulad ng altitude, airspeed at attitude. Ito ay isang mahalagang bahagi ng cockpit na nagpapadali sa operasyon ng sasakyan sa himpapawid. Pangalawa, ang hybrid control system nito. Ang PAL V Liberty ay may natatanging hybrid control system na pinagsasama ang mga control para sa pagmamaneho at paglipad. Ang mga pedal at lever controls nito ay otomatikong nag-a-adjust depende sa mood ng sasakyan na nagbibigay ng seamless transition mula sa kalsada patungo sa himpapawid. At ang panghuli, ang dual control cockpit na nagbibigay daan sa parehong driver at co-pilot nito na magkaroon ng kontrol sa sasakyan
na angkop para sa mga training o shared ownership. Itong PAL V-Liberty ay may seating configuration na 2-seater na naka-ergonomically design na upuan upang matiyak ang komportabling pag-upo sa parehong pagmamaneho at paglipad. Ang mga upuan nito ay may mga seatbelt na rin kasama at may sapat na legroom para sa mga pasahero. May dalawang driving mode na rin itong kasama. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang magbago mula sa drive mode na para sa loob ng kalsada patungo sa flight mode na para naman sa impapawid sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga rotor blades ay otomatikong lumalabas at ang tail section kasama ang kabuuang body ay otomatikong nagbabago ng disenyo upang ihanda ang sasakyan para sa paglipad. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 160 km bawat oras sa lupa at 180 km naman kada oras sa ere. Sa isang full tank nito, kaya nitong lumipad ng mahigit sa 500 km o bumiyahe sa lupa ng 1,300 km. Matipid itong flying car kumpara sa ilang mga luxury car at mga ordinaryong panghimpapawid na sasakyan. Sa ngayon ay hindi na lang ito isang imahinasyon. Sa loob nitong sasakyan ay maaari ka nang bumiyahe mula lungsod patungo sa probinsya kahit patawid dagat. At kapag may trapiko, pwede mong iwan ang kalsada para lumipad. Pero gayunpaman, may mga hamon din ang halaga nito dahil ito ay umaabot ng 299,000 euro o higit pa sa 18 million pesos. At kinakailangan pa rin ng lisensya ng piloto para ito'y makontrol sa ere. Marami nang nakakita ng mala-armored truck na ito sa kalsada ng Pilipinas. Ang weirdong pormahan nito na parang spaceship na mukhang mamahalin pa ay nakapagtatakang marami pa rin ang naiingganyong bumili nito. Ano nga ba kaya ang meron sa kotseng ito na kahit ang mga kilalang personalidad ay hindi nagpauli sa pagbili nito? Well, tiyak na ikagugulat mo kung bakit na parang kahit sobrang mahal nito ay marami pa rin gustong magkaroon ng Tesla Cybertruck. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka na magabigay po ng like, subscribe button, pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na kagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Tesla Cybertruck marahil ang pinakakilalang bagong sasakyan sa kalsada ng Pilipinas ngayon. Ang higanting stainless steel hunk na electric pickup na ito ay may isang aircraft style na steer-by-wire system features. May isang cargo bed sa likuran na may power retractable hard tonneau cover at kaya nitong humila ng bigat na 11,000 pounds o katumbas ng 4,989 kg. Actually noong 2023 pa ito inilabas ng brand pero dumating lang sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang makantong itsura nito kung titingnan ay aagaw talaga sa pansin ng kahit na sino man. Itong Cybertruck kasi ay ginamitan ng mga flat hard steel sheet panels sa buong palibot ng external. Hindi rin basta-bastang panel to kasi isang bulletproof type na klase at may ilang mga test na rin na ginawa na napatunayang sobrang tibay at tatag ng mga dingding nito. Pinaghahampas to ng baseball bat, binato na ng mga bato at ng iba pang matitigas na bagay. Ay nagkaroon lamang ng kaunting scratch mark pero walang masyadong dent. Ang ilang mga baril nga ay hindi rin tumatagos kahit ginamitan pa ito ng 22 caliber. Wag lang gagamitan ng mga high powerful weapon dahil dun lang magkakaroon ng hangganan ng pagiging matigas nito. Kagaya na lamang ng video na ito. Hindi pa natatapos dyan kasi itong sasakyan ay kayang mag-navigate din sa kahit anong klase ng kalsada kahit pa sa spalto matutuwid o sa kahit saang malulubak at mga lupain. Nakadisenyo ito hindi lang para sa city driving, kahit sa mga lugar na hindi pa uso ang sementadong kalsada ay pwede mo rin itong gamitin. Itong Cybertruck kasi bukod sa gumagamit ng all-wheel drive train, meron itong tinatawag na adaptive air suspensions na ia-adjust ang mga suspensions nito. Pwedeng itaas at ibaba depende sa hinihingi ng kapaligiran.
na kung saan ang normal size ng ground clearance nito ay nadadagdagan pa ng hanggang sa 17-inch na taas. Fully sealed na rin ang underbody ng Cybertruck na protektado ang mga under chassis at ilang mga mekanismo sa ilalim. Protektado sa mga putik at matatalas na bato, kaya ready to sa mga off-road condition. At syempre ay pwede rin itong maisabak sa mga medyo malalalim na katubigan. Kaya naman pala nagustuhan din ng ilang mga Pilipino kasi kahit electric car ang modelo ay hindi ka mangangambas sa mga bahaing lugar. Bukod pa dyan, ang mga window glass din nito ay napakatibay. Isang magandang features nito lalo na kung may mga issue ka sa kaligtasan. Nilagyan ito ng makabagong feature sa manubela na tinatawag na steering by wire. Isang safety features na gumagamit ng isang sensor sa manubela na kung saan mas ginawang responsive ang front wheels sa kung saang direksyon mo man ito dadalhin. Ang features na ito ay ginagamit din sa mga eroplano na nagbibigay din sa mga piloto ng mas ligtas na pagmamaneho. Meron din itong front and rear wheel steering na kapag ginalaw ang manubela normally yung front wheel lang ang gumagalaw. Pero sa Cybertruck, maging ang likurang gulong nito ay gumagalaw ng hanggang sa 10 degree. Ang benepisyo nito sa isang sasakyan ay mas madali mo itong maililiko or mai-U-turn nang hindi kumakain ng malaking space. Ibig sabihin kahit sa masisikip na kalsada ay madali kang makakapag-overtake o makakapag-maneuver. Dahil sa rear steering wheel features nito ay mas magiging convenient ang pagmamaneho. Nilagyan din ito ng mga LED light bar sa front and rear na isang daytime running light para mas maging visible itong sasakyan lalo na sa madidilim. Additional light pa ang mga headlamp nito na nasa ilalim at tail lamp na hindi masyadong halata. Marami rin itong mga cargo space gaya ng nasa likuran na 6 feet truck bed na kayang kargahan ng hanggang sa 1,135 kg na bigat. May compartment space din sa harap at naka-power front trunk na automatic ding bumubukas at nagsasara. Inilabas ito na may dalawang klaseng pagpipilian. Ang dual motor all-wheel drive Cybertruck na may kakayahang gumawa ng 600 horsepower at ang pangalawang klase nito ay tinatawag na Cyber Beast na may tri-motor o tatlong motor. All-wheel drive train na rin na kaya namang gumawa ng hanggang sa 8,334 horsepower. Kung ikukumpara ang lakas ng output nitong dalawang Cybertruck sa mga ordinaryong sasakyan sa bansa, 2 beses na mas malakas itong Cybertruck kumpara sa mga standard SUV. Pagdating sa top speed, ang dual motor Cybertruck ay may bilis na nagagawa na umaabot ng 180 km/h. Samantalang ang kapatid naman na Cyber Beast ay kayang gumawa ng 60 mph sa loob ng 2.6 second. O katumbas yan ng 209 km/h. Electric car ito pero mas malakas pa sa fuel car. Kung pag-uusapan naman ng mga battery lifespan o yung tagal ng baterya nito bago malobat, umaabot ito ng hanggang sa 512 to 538 km bago tuluyang malobat ang baterya. Para mailarawan natin kung gaano katagal, ay kaya nitong bumiyahe ng Manila to Bicol na may natitira pang 1/4 energy. Ibig sabihin, meron ka pang 100 kilometrong layo na matatakbo pagdating sa Bicol. Ganyan ito katipid. At kung pag-uusapan naman kung gaano ito kabilis mag-charge, based sa kanyang data ay kaya nitong ma-full charge nang wala pa sa 1 oras. Gumagamit din itong modernong Cybertruck ng Tesla application para mai-connect ang control sa iyong cellphone na kung saan ay pwede mong makontrol ang security nito o mailak o mai-unlock ang mga pintuan sa pamamagitan lang ng cellphone. Nabubuksan ang front trunk nito, ganun din ang mga pintuan at ang rear tonneau cover kasama ang tailgate. Maging ang internal features gaya ng air condition system, mga reclining ng seats at marami pang iba sa pamamagitan lamang ng application na ikinonek sa cellphone. Pagdating sa interior, kung napaka-futuristic sa panlabas, ganun din naman sa loob nito. Napaka-high-tech nitong mga upuan na nakadesenyo para sa komportableng pagmamaneho, pagsakay ng mga pasahero at napakaluwag din ng cabin para sa 5 pasahero nito.
Electric adjustable ang mga seats sa kahit anong posisyon na pwede mo ring makontrol gamit ang cellphone o ang infotainment system na may controller. Na kung titingnan natin sa ilang mga reviews, ang infotainment system na may multifunctional ay parang lahat na ata ng control ay narito na. Wala nang buton kundi touchscreen na lang. Pero meron din naman itong voice control features kung gugustuhin. Nilagyan pa ito ng maraming camera for safety and security. Pagdating sa ilan pang mga safety ng Tesla Cybertruck, ay nilagyan din ito ng maraming modernong gamit para mas ligtas ang mga pasahero. Gaya na lamang ng forward collision warning na nagbibigay alerto sa driver sa pamamagitan ng mga visual sign na mararamdaman sa oras na may paparating na banggaan o pagkabangga. Nilagay din sa Tesla Cybertruck ang automatic emergency braking safety features na automatic na nag-a-apply ng brake sa oras na bumangga sa ilang mga sasakyan o anumang obstacle, debris para mabawasan ang impact o lakas ng pagkabangga nito. Isinama na rin dito sa Tesla Cybertruck ang automatic blind spot camera para mas ma-monitor ang mga blind spot lalo na sa mga biglaang pakurbada o yung madidilim na kalsada. At pangliba ay sinamahan pa ito ng blind spot collision warning chime na nag-aalerto sa driver kapag may mga paparating na sasakyan na hindi nakikita. Ang stainless steel exoskeleton nitong Cybertruck ay ang mas magbibigay ng malaking papel sa pagiging safety nitong sasakyan. Dahil dito ay mas nagiging protektado ang mga occupants sa oras ng mga banggaan, pag-crash o di naman kaya kung may mga tatalsik na debris o babaril sa'yo sa loob ay hindi ka basta-bastang maaapektuhan. Maging ang kasamang mga armor glass nito ay mas pinatibay. Mga bintana, windscreen ay sinadyang patibay ng manufacturer para sa kahit anong bagay na maaaring ibato sa iyo ng iyong kaaway ay hindi ka direktang tatamaan. Nilagyan din ito ng obstacle-aware acceleration na nag-a-adjust sa acceleration kapag may object na pwedeng mabangga anumang oras sa bilis ng takbo nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng automatic 911 call na automatic na natatawagan ng mga emergency hotline kapag nagkaroon ng disgrasya. Halimbawa na lang nagda-drive ka at bigla kang nag-crash, mag-a-alert ito sa mga hotline ng emergency, parang gumagawa ng report upang ma-rescue sa panganib na sitwasyon. Meron din itong lane departure avoidance na tumutulong para panatilihing nasa loob ng linya ang sasakyan lalo na sa mga highway. Ang speed limit warning features nito ay tumutulong naman para limitahan ang bilis nito lalo na sa matataong lugar at mga delikadong kalsada. Marami din airbag ang Cybertruck para mas maging ligtas ang mga passenger. Kung pag-uusapan naman ang dimension, ang Tesla Cybertruck ay may haba na 5,683mm. May lapad ito na 2,032mm. May taas na 1,796mm at wheelbase size na 143.1 inches. Ang taas ng ground clearance nito ay nasa 17.4 inches na bagay talaga sa mga off-road ride trips. Ang rear cargo bed nito ay may 72.9 inches na haba at may taas na 28.6 inches. Ang kabuuang cargo space nito ay kayang punuin ng hanggang sa 56.2 cubic feet at kayang humila ng 4,898 kg. Kayang magkarga ng hanggang sa 2,500 kg. Kung pag-uusapan naman ng magiging presyo ng Cybertruck sa bansa, aabot mula sa 5,698,880 hanggang sa 18 million cash ang gagastusin bago ka magkaroon nito. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, pwede nyo i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at naghabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys.